Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pagkikinig mga kaibigan. Kami po ang inyong mga lingkod, Pastor Ned Ranza. At Mela O. Nag-aanyaya na samahan nyo kami sa loob po ng 30 minuto upang atin pong pag-usapan ang mga bagay na magpapatatag ng ating relasyon sa ating mga tahanan at sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kami po ay patuloy na namimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia. Kung nais niyo pong makatanggap, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Maaari po kayong tumawag or mag-text. Kung kayo po ay nagnanais makatanggap ng mga aklat at mapadalhan kayo, i-text niyo po ang inyong kompletong pangalan at kompletong address. Ito pong ating mga numero, 0917-5643777. Ulitin ko po, 0917-5643777 or 0919-0001-777 0919-0001-777. Ang atin naman pong toll-free number for our friends abroad or those outside Metro Manila ay 1-800-132-20196. Pwede rin po kayo magpadala ng mensahe on Facebook. Ang ating pong page, /AWR Luzon, Philippines. At kung nais niyo pong mag-send ng email, maaari niyo po itong ipadala sa connect@adventist.ph. Para naman po sa mga karagdagang Bible study resources, meron po tayong mga angkop sa bata at meron din pong for adult. Maaari niyo pong i-visit ang bibleschools.com/Central Luzon. Readily available po ito at mga downloadable. Nais po namin makatanggap ng mga messages buhat sa inyo upang mapadalhan po namin kayo ng mga aralin sa Biblia at ng mga aklat na aming ipinamimigay. At bago po tayo magpatuloy, binabati po natin ang isa sa ating mga tagapakinig, si Sister Caridad Brioso ng Carmona, Cavite at ang kanya pong anak na nasa Australia. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa Buhay Pamilya, makakasama pa rin po natin si Ma'am Delba de Chavez sa pagtalakay sa kanyang paksang pinasimulan. At sa pag-aaral po ng salita ng Diyos ay ipagpapatuloy natin ang serye ng pag-aaral sa Apokalipsis ngayon. Ito po ay panibagong paksa sa kabila ng libingan. Ito ang ikalimang bahagi at ngayon po ay tatalakayin natin ang lalaking mayaman at si Lazarus. Napangungunahan naman sa atin ni Pastor David Morado. Ngayon po ay dadako na tayo. Welcome mga kaibigan sa bahaging Buhay Pamilya. Kahapon po ay tinalakay natin ang tungkol sa connectedness at mas palalalimin pa po natin ang ating pag-aaral ngayon. Binanggit ni Tita Deng na parang kinompare niya ito sa trampoline. Yes, Pastor Ner. Na mayroong mga spring na nagko-connect. Correct, Pastor Ner. At yung ating connectedness, Pastor Ner, may kinalaman to sa ating overall health and overall well-being. Ang ganda ng paglalarawan, Melo, kasi yung mga nagko-connect doon sa trampoline, siya rin yung nag-hold sa'yo pag tayo ay bumabagsak sa, minsan may mga problemang dumarating. Yes. Pag mayroong mga social support na nice point. Nandoon, madali tayong nakakabangon. And at the same time, Pastor Ner, tayo din ay social support naman ng ibang tao. Yan ang tinatawag nating connectedness at ipagpapatuloy natin yan ngayon. Ito po ay pre-recorded na discussion namin ni Tita Deng. Kanya pong mas palalawigin pa kung ano ba ang ibig sabihin ng being connected. Ibigay po natin sa kanya ang panahon. Kailangan natin ang 20 to 30 people sa circle na ito ng close relationships. Maaring ang mga taong ito ay family. Okay, syempre number 1 yon. Friends. Di ba? Meron tayong mga BFF. Tapos mga colleagues natin, mga kasama natin sa work, yung mga ganon. So, ma'am, research pala po yun na talagang at least meron tayong 20 to 30 na network na mga tao. Yes. Wow. Sabi ko nga, nagbibilang nga ako nung isang gabi ng sabi ko nung rini-review ko ito. Sabi ko, ang mahalaga pala dito, hindi naman, sabi ko, baka ito, akala ko lang, close ako, hindi pala. Yeah. Okay. Ito yon. Ito pala yung mga taong
halos araw-araw may contact ka sa kanila. Ngayon hindi na mahirap kasi may social media. Yes, O, 'di ba? Na may contact tayo sa kanila. Pero hindi yung basta contact na nagpakita ka ng pagkain tapos binati ka, hindi. Dapat yung mga positive. Yung may mga positive. And then these are the people you could depend on in an emergency. Pag may nangyari sa iyo, pag tinawagan mo ito talagang Ready agad to may help. responde. At ikaw din, they can depend on you also. Kaya nga naging close nandun sa inner circle ng support mo. So kaibigan, pwede ba? Maglista ka rin. I-try ko nga yan, ma'am. Oh, Sana yeah. makaabot ako ng 30. Yeah. Yung relational trampoline natin, i-drawing mo sa papel. Aha. Ganon yon. Tapos, isulat mo doon sa loob ng trampoline na yon, na drawing mo, yung mga names ng lahat ng mga tao na iniisip mo, they fit the criteria. Na may positive kang contact sa kanila, relationship, and then you can depend on them on emergency, and they can depend on you also. Kasi ito yung mga inner support circle natin. Ngayon, Melo, ilan na ang naisip mo? Nakasampu ka ba? Hindi ka ba, ma'am? Pero ma'am, parang comforting din for me na hindi pala kailangan sobrang dami. Minsan na-imagine ko kailangan dapat ganito ako para, 1,000? yes, para marami akong circle. Yeah. Mhm. At least 20 to 30. At saka Okay. yun talagang you have a positive relationship with them. Yes. Yeah. Kasi, pero alam ninyo, kung kulang pa tayo dun sa listahan o kaibigan. Alright. Kasi kung katulad kita na nagbilang ako, parang maabot ko yung 20 pero mas maganda siguro 30. Yan, sabi ko. Kung kulang pa, we can take charge of our trampoline. Ngayon, pwede nating i-repair yung mga dating hindi na, yung mahina na ang kapit. Oo. Okay, one by one, i-build natin yung network natin para makaranas tayo ng bounce sa ating relationship. At alam nyo, lalo tayong magiging masaya. Kasi when we offer the same love to them and support them, kasi alam nyo, yung tayo, sila ay kasama sa spring ng ating trampoline. Pero at the same time, ako rin, kasama rin sa spring ng trampoline nila. Nakita ninyo yun? Kaya it's never too late to begin. Kaya yung connectedness, yun ang tawag doon. Magkakakonect yun eh. Hindi pwedeng nakahiwala yung spring. So, we have to demonstrate kindness, empathy, yung care, yung support sa mga buhay ng mga tao na ating pinahahalagahan. Kaya, i-expand natin yung circle natin ng dear ones. Huwag lang tayong piling-pili. Okay. Okay? And we deliberately include others na alam natin na kailangan nila tayo. Yan. Ma'am, that's a good point. Hindi yung ikaw lang ang Yes. nangangailangan. Right. Oo. Kaya include mo deliberately. And alam niyo ang mahalaga, we have to know also the names of our children's friends. Alam niyo yon? Wow. Hindi ko naisip nung una Oo, yon. ma'am eh. Kasi ang aking mga anak grown-ups na. Ang mga kakaibigan nila grown-ups na rin. Pero nakita ko nga, because they have been very close to our children, they have been very close to us, they even call us mama, yun na rin ang tawag nila. And then, talagang ganun pala yun. Pero ang connectedness, isa pa, you have to have undivided attention pag aanuhan mo sila. You have to give everything to them. It means magiging trustworthy ka rin. Kasi kung ano man ang kanilang sasabihin ay magiging katiwa-tiwala ka naman na hindi mo sila ilalaglag. And alam mo yung connections na ito, it should make a difference in the lives of people. Na Amen. gusto nilang balik-balikan yon. But above all, yung connectedness sa atin sa Diyos. Huwag mawawala yon. Amen. And layunin ng Diyos, ano sabi ko? Maging masaya tayo, malusog, maunlad, and banal. Okay, so pagpapatuloy natin ang mga pag-aaral na ito. Maraming salamat, Tita Deng. Ayun pala yun, Pastor Nair. When we say being connected, it's actually the little things and being intentional. Ito yung mga connections that make a difference. Ito yung
kilala mo, yung mga kaibigan ng anak mo, Mhm. you are demonstrating kindness, at yung intention mo, Pastor Ner, na palawakin mismo yung iyong circle. Yan palang ibig sabihin ng connectedness. Sapagkat ang atin pong pinag-aaralan sa series na to ay Ideas to Invigorate Relationship. Mga practical na idea kung paano natin mas payayabungin, pauunlarin ang ating relasyon. Bukas po ay subaybayan nyo kami sa panibago namang paksa. Kung kayo po ay may mga katanungan or kung kayo po ay nagnanais makatanggap ng mga aklat na aming pinamimigay, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Maaari po kayong tumawag or mag-text. Ito po ang ating mga numero: 0917-564-3777, 0917-564-3777, or 0919-0001777, 0919-0001777. Ang ating pong toll-free number for our friends abroad or those outside Metro Manila, maaari kayong tumawag ng libre. I-dial nyo lang po ang 1-800-132-20196, 1-800-132-20196. Pwede rin po kayo magpadala ng mensahe on Facebook. I-like ito at i-share ang ating page /AWR Luzon, Philippines, or mag-send po ng email sa connect@adventist.ph. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos sa pangunguna ni Pastor David Morado, ang Youth Ministries Director ng North Philippine Union Conference, sa pagpapatuloy ng paksang kanyang pinasimulan sa ikalimang bahagi, ang lalaking mayaman at si Lazarus. Ipagkaloob natin ang panahon kay Pastor Dave Morado. Okay, magandang araw po muli sa inyo mga kaibigan, sa aming mga tagapanood. Sa oras na ito ay magpapatuloy po tayo sa ating serye ng ating temang pinag-aaralan, sa kabila ng libingan. At ang title po ng ating pag-aaral ngayong araw na ito, ang mayamang tao at Lazarus. Gaya ng ating pinag-aaralan, ito po ay may kinalaman pa rin sa kalagayan ng patay at sa kabila ng libingan. At dito, susuriin nating patuloy yung mga talatang madalas na ginagamit bilang katibayan kapag ang isang tao ay namatay. Kung siya ay mabuti, sabi ng marami, ay diretso siya sa langit, siya ay aakyat sa langit. Kung siya ay masama, meron tayong kaibigan na mahal sa buhay na namatay, ay pupunta sa impyerno. Pero kung siya naman ay mabuti ng kaunti, masama ng kaunti, ay sa purgatorio. Gaya ng ating pinag-aaralan, ay wala pong ganong aral sa banal na kasulatan. At maraming mga tao ang nalilito tungkol sa kalagayang ito. Kaya ngayon ay pag-aaralan natin ng isang talinhaga na natala sa Biblia na minsan ginagamit para tayo ay linlangin sa maling turo at aral na may kinalaman sa kamatayan. Ito po ay masusumpungan sa Lucas sa Kapitulo 16, ang talata ay 19 hanggang 31. Ito po, tandaan natin, ito ay isang talinhaga ng mayamang tao at si Lazarus na kasaysayan. Ang sabi roon, may isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinong lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. At sa kanyang pintuan ay nakahandusay isang pulubi na ang pangalay Lazaro na puno ng mga sugat, na naghahangad na makakain mula sa mga nahuhulog sa hapag ng mayaman. Maging ang mga aso ay lumalapit at hinihimura ng kanyang mga sugat. At nangyari na matay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa Hades, sa kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Siya'y sumigaw at sinabi, "Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat nahihirap ako sa apoy na ito." Subalit sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo na ang iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Bukod dito, may isang malaking banging inilagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maaari. At wala ring makakatawid mula riyan patungo sa amin." At sinabi niya, "Kung gayon, ipinapakiusap ko sa iyo, Ama,
na isugo mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang magpatotoo sa kanila nang hindi sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Subalit sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, hayaan mo silang makinig sa kanila. Sinabi niya, ay pumunta ka sa kanila at sila'y magsisi upang sila'y hindi rin mamatay na gaya ng aking kalagayan. Sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila mahihikayat kahit may isang bumangon mula sa mga patay. Ito po ay ginagamit ng marami ang mga talatang ito, parabola, na gusto nilang patunayan na yung mga namamatay na masama ay napupunta sa impyerno, yung matuwid pumupunta sila sa langit. Gaya ng sinasabi sa kasaysayan. Pero meron 2 paraan upang maunaawaan natin yung kwentong ito. Ang isa, ito'y isang literal na paglalarawan kung ano ang nangyayari kapag ang tao ang namatay. Ang pangalawa, kilalanin na ito isang parabola na hindi dapat nating unawain na literal. Nilalarawan lang nito yung mahalagang aral tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Kaya ito po ay hindi natin ini-interpret o ipinaliliwanag sang-ayon sa literal na nangyari. Bakit? Una, ito'y ayon sa parabola ng masama at matuwid na meron silang layo na ang bawat isa ay hindi maaaring magkasama. Ang tanong pa sa atin, kung may impyerno na malapit kay Lazaro, di ba dapat masusunog din siya? Sino nagsasabi sa atin na ganun kalapit ang langit at ang impyerno? At ang sabi pa rito ay may magagawa ba yung patak ng tubig sa lawa ng apoy para maibsan? Kaya hindi natin masasabing kayang gawin yon, pero parang malabo. Ibig sabihin, walang matibay na katunayan na gano'n natin ipaliliwanag yung sinasabi ng parabola. At naniniwala ba tayo na ang langit at impyerno ay gano'n lang kalapit? Sa tingin natin ay hindi. Pangalawa, literal na sinasabi ng kwento na ang matuwid ay pupunta sa dibdib ni Abraham. Bakit nakasama na yung dibdib ni Abraham? Kailangan ni Abraham na magkaroon ng isang malaking dibdib para dun sa lahat ng mga matuwid na mamamatay, kung literal na gano'n ang mangyayari. Kaya may problema. Yung pangatlo pa, kung ito ay isang parabola, ang patay na nasa impyerno na may katawan at espiritu, sapagkat ang sabi rito ay ang mayaman, sabi niya, ilubog ni Lazaro ang kanyang daliri sa tubig at palamigin ang kanyang dila. Parang imposible yata na gawin ito. Kaya meron ditong mga interpretasyon na hindi natin basta paniniwalaan sang-ayon sa pagpapaliwanag ng marami. Walang naniniwala ng patay ay pupunta sa langit na may katawan. Wala po. Meron, babaguhin sang-ayon sa ating pag-aaral. Kung ang totoong katawan at espiritu at kaluluwa pumupunta sa langit, ano yung namatay? Ibig sabihin, walang namatay. Kasama na yung katawan eh. Kaya wala po. Kung walang namatay, kung gayon, si Jesus hindi rin namatay. Wala rin nagtubo sa ating mga sala. Kaya hindi po yun ang interpretasyon nito. Malinaw na yung kwento ay isa lamang parabola. Hindi ito maaaring magsalita tungkol sa katotohanan. Ang totoo ay ang kwentong ito ay natagpuan sinaunang sasulatin sa Babylonia at tinatawag na Gemara Babylonicus. Ito ay binanggit ni Robert Seringham na kanyang librong Joma. Ito ay kwento na alam ng mga tagapakinig ni Jesus. Ibig sabihin, ito ay isang kwento na binasihan yung mga turo at aral doon sa Babylonia. Una, ginamit ni Kristo ang talinghagang ito upang magturo na ang mga hindi maniniwala kay Moises at sa mga propeta ay hindi maniniwala kahit na may isang tao na bumangon mula sa mga patay. Ibig sabihin, kung talaga hindi ka maniniwala sa sinasabi ni Moises at ng mga propeta, kahit may bumangon pa isang patay, hindi talaga sila maniniwala. Pangalawa,
magtiwala tayo sa banal na kasulatan na sino man na hindi inaangking, bumabalik mula sa mga patay. Pangatlo, dahil din na niyang turuan na kapag namatay tayo, ang ating hantungan ay hindi na mababago. Yun yung mga leksyon na makukuha natin dun sa parabola. Kaya ibig sabihin, wag nating tignan na may mga himalang mangyayari tungkol sa katotohanan sa kalagayan ng mga matay. Maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung nais nating makarating sa langit, sumunod tayo habang tayo nabubuhay ngayon. Huwag nating isiping pwedeng mangyari yon. At sinasabi rito, may isa pang talata binabanggit sa Bible na binabanggit nilang ito yung may pagkabuhay na yung mga patay ay nagpapakita. Ito yung sa Mateo 17:3. Si Jesus kasama nila si Pedro, Santiago at Juan doon sa bundok ay yun yung kwento ng pagbabagong anyo. Sabi sa Mateo 17:3, nagpakita sa kanilang harapan sina Moises, Elijah na nakikipag-usap kay Jesus. Tinawag itong pagbabagong anyo, yung kasaysayang ito. Ito ay patunay na sinasabi nila na yung mga patay ay dumediretso sa langit dahil nakita nila si Moises at Elijah na kapwa na buhay sa panahon ng lumang tipan at nakita na buhay na kasama ni Jesus. Alam niyo po, ang kasaysayang ito ay, ang konteksto ito ay mababasa natin yung salaysay. Sa Mateo 16:28 sinasabi rito, sinasabi ko sa iyo ang totoo, ang ilan na nakatayo dito ay hindi makakatikim ng kamatayan bago nila makita ang anak ng tao na papasok sa kanyang kaharian. Ibig sabihin, binanggit na ng Panginoon na merong mga espesyal na mga tao na hindi sila makakaranas ng kamatayan. At itong binabanggit na ito ng ating Panginoon ay walang iba kundi ang karanasan ni Moises at ni Elijah. Tingnan natin. Tandaan natin, si Moises ay kinuwang leader ng ating Panginoon. At siya ay pinili ng Panginoon na manguna sa bayan ng Israel. Merong sinasabi sa kasulatan sa 2 Pedro, sapagkat kami hindi sumusunod sa mga katang-isip na ginawang may katusuhan ng aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan. Ito ang sabi ni Pedro sa kanyang sulat. 17, sapagkat siya ay tumanggap sa Diyos, Ama ng karangalan at kalwalatian, at dumating sa kanyang isang tinig mula sa marangal na kalwalatian na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na siya kong kinalulugdan. Kami mismo ay nakikinig ng tinig na ito na nanggaling sa langit na kami ay kasama niya sa banal na bundok. Ibig sabihin, naging saksi. Yung kasaysayang iyon na nakita ni Pedro, ni Juan at ni Santiago, si Moises at si Elias, ang sabi rito, sila ay simbolyo ng dalawang uri ng tao na papasok sa kaharian ng ating Panginoon. Pero si Elijah talaga, hindi siya namatay. Dinala siya ng Panginoon sa langit sa isang nagdiningas na karo. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Mapalad siya. Si Moises naman, namatay siya, pero yung kanyang kamatayan, ang kanyang labi ay hindi nasumpungan sapagkat dinala siya sa langit. Ibig sabihin, binuhay siya, special resurrection. Kaya alam ninyo, sa Biblia, mayroon dalawang uri ng tao na binigyan sila ng karapatang mabuhay doon sa langit, nakasama ng ating Panginoon. Si Moises, nagre-represent siya doon sa mga buhay na daratnan ng Panginoon na si Elijah. Si Moises naman, siya yung mga nangamatay na bubuhayin na kasama ng ating Panginoon. Ibig sabihin, nagre-represent sila sa dalawa. Kasi di ba pinag-aralan natin na sa pagdating ng Panginoon, ibabangon yung mga nangamatay at merong darat ng buhay, yung pong representasyon ni Moises at ni Elias. At sa Judas 9, ito'y may sinasabi rito tungkol sa pagkabuhay ng katawan ni Moises. Ang sabi rito sa talatang 9 ng Judas, ngunit kahit ang arkanghel na si Michael, nang siya ay nakipagtalo sa demonyo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi naglakas loob na magdala ng isang mapanirang akusasyon laban sa kanya. Ngunit sinabi, saway ka
ng Panginoon, no? Sawayin ka ng Panginoon. Kasi, dinala talaga ng Panginoon. Yung labi ni Moises hindi nasumpungan. Ang sabi rito nakatala sa Deuteronomy 34:5 and 6 kung saan na itala na inilibing ng Panginoon kanyang tapat na lingkod at ang kanyang libingan na hindi alam ng mga tao. Talagang hindi pinalam sapagkat siya ay ibinangon ng ating Panginoon. Kaya po ito ang mga katotohanan na dapat nating paniwalaan na binabanggit sa atin. Ang mga parabolang ito at kalagayan sa banal na kasulatan na hindi natin pwedeng gamitin para patunayan natin na ang tao ay hindi namamatay. Namamatay po. Meron lamang special na mga tao na binangon ng Panginoon, balit ito ay nagre-represent sa kanyang bubuhayin sa kanyang pagbabalik. Naway ang mga katotohanan ito ay nagbigay linaw sa atin na sa kabila ng libingan, may kamatayan, subalit sa kabila ng libingan, may pag-asa ng pagkabuhay na maguli sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Mga kaibigan, ang kwento o talinhaga ng mayamang lalaki at ni Lazarus, katulad ng dinala sa atin ni Pastor David, ay hindi maaaring gamiting katunayan na ang tao kapag namatay ay nagpapatuloy ang buhay sa impyerno o sa langit o kahit saang lugar, no? Ang tao kapag namatay ay nananatili sa libingan ng katawan at ang hininga ng buhay ay bumabalik sa Diyos. So anong ibig sabihin yan, Pastor Nair, ng kwento na yan? Ito ay isang talinghaga at hindi maaaring unawain sa literal na kaparaanan. Pangalawa, ginamit ni Jesus ang talinhaga upang ituro na ang hindi naniniwala kay Moises at sa mga propeta ay talagang hindi maniniwala kahit na mayroon pang bumangon mula sa mga patay. At pangatlo ay itinuturo lamang ni Jesus na sa kamatayan ay hindi mababago ang ating hantungan. Taliwas sa ilang paniniwala na maaari pang mabago sa pamamagitan ng mga pagpapadasal at iba pang mga seremonya. Kaya kung nais nating maligtas, ngayon ang tamang pagpapasya habang tayo ay nabubuhay pa. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan, sang-ayon sa 2 Korinto, Kabanatang 6, Talatang 2. Kung kayo po ay may mga katanungan or nagnanais po kayo na mag-aral pa ng mas malalim na banal na kasulatan, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Maaari po kayong tumawag or mag-text. Ito po ang ating mga numero, 0917-5643-777, 0917-5643-777, or 0919-0001-777. 0919-0001-777. Pwede rin po tumawag ang ating mga kaibigan na nasa ibang bansa or nasa probinsya. Maraming salamat po na kayo rin po ay sumusubaybay. Ang ating pong toll-free number, 1-800-132-20196. Pwede rin po kayong mag-iwan ng comment sa ating Facebook page, /AWR Luzon, Philippines, or mag-send ng email sa connect@adventist.ph. Nais po namin makatanggap ng mensahe buhat sa inyo. Muli kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at sa atin pong pansamantalang pag-iwahiwalay. Baunin natin ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Apokalipsis, Kabanatang 22, Talatang 20, ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "O, darating ako." At habang inaantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang mga salita sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon na hindi maikli na di makapagliligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y hindi makaririnig. Bukas po muli.